bang pagagugas diri? Kini si mama ba? Para imong radyo na oh. Naka-ekonomiya 101 na na. Favorite nimo, chill lang God. Traitor kang bayhana ka! Iinom mo si Pablo! Daan pa ko! Sa una pa lang, nagkita kayo kang tanong sa ako, Paris! Pablo is mine. Karong wala una sa hapon. Dinilang sa Ekonomiya 101. Magandang araw, ka-101. Ito nga pala si Dashiell J. Siluson. Magkakasama nyo sa inyong paboritong programa, Ekonomiya Ngayon, dito sa Ekonomiya 101. Ako naman si Annabel Peña, kung saan balita at kalaman sa ekonomiya ay hatid direkta sa inyo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita ngayong araw. Ekonomiya ng Pilipinas, lumalago nga ba o patuloy pa rin ang paghihirap ng mamamayan? Presyo ng bilihin at negosyo, sino ang tunay na kumukontrol? Dayuhan ba o Pilipino? Kakulangan at kawalan ng trabaho, kahirapan sa lansangan, patuloy pa rin ba ang laban ng mamamayan? Ngayong araw, ating tatalakayin ang isang napapanahong tanong. Ekonomiya ng Pilipinas, lumalago nga ba o patuloy pa rin ang paghihirap ng mamamayan? Para sa karagdagang impormasyon, magkikipag-ugnayan tayo kay Joseph Santillan na nasa kalye upang maghatid ng ulat mula sa ating mga kababayan. Joseph Santillan, ano ang balita mo? Salamat, Ana. Nandito tayo sa Makati Fukiko. Kausap natin ang mga ordinaryong mamamayan tungkol sa kanilang karanasan sa kasalukuyang o sitwasyon ng ekonomiya. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa Department of Finance, mayroong bahagyang paglago ang ekonomiya ngayong taon. Ngunit marami pa rin ang nakakaramdam ng kahirapan. Mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin at marami ang nag-aalangan sa kanilang kinikita. Ngayon, makakasama natin si Evoge Manipis, isang tindera dito sa palengke. Magandang araw po. Maaari niyo po bang ibahagi ang inyong karanasan sa pang-araw-araw na pamumuhay sa kabila ng paglago ng ekonomiya? Magandang araw po. Sa totoo lang, kahit naririnig namin sa balita na lumalago daw ang ekonomiya, ramdam pa rin namin ang hirap. Tumaas po ang presyo ng gulay at bigas at minsan hindi sapat ang kinikita namin para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sa inyong palagay, ano po ang maaaring solusyon para mas maramdaman ng mga karaniwang mamamayan ang benepisyo ng paglago ng ekonomiya? Siguro po kung may mas maraming oportunidad sa trabaho at mas abot kayang presyo ng mga bilihin, mararamdaman talaga namin ang pagbabago. Hindi lang sa numero sa papel, kundi sa tunay na buhay namin. Maraming salamat po, Evoge Manipis. Tunay ngang ang paglago ng ekonomiya ay hindi lang nakikita sa statistics, kundi sa dami ng mga pamilya nakakaramdam ng tunay na pagbabago. Mula sa Makati Fukiko, ako si Joseph Santillan para sa Balitang Bayan. Salamat Joseph Santillan sa ulat. Ka-101, malinaw na kahit may positibong balita tungkol sa ekonomiya, marami pa rin ang nakakaranas ng pang-araw-araw na paghihirap. Naway magsilbing paalala ito sa ating lahat na ang tunay na paglago ay dapat maramdaman ng bawat Pilipino. Hala, kahangin sa jeep, uy. Kalain pa dyan akong tiyan. Agay, kasakit jud. Mangutot ko, be. Gusto bitaw ang music ni Kuya. Uy, banghuha, uy! Ano, uy? Panuhot nga mula po sa buko-buko na ako'y sikreto. Herbal Haplas Supremo na na. Herbal Haplas Supremo. Ihaplas lang gamay, init, natural, ug dali ra gyud mawala ang panuhot. Herbal Haplas Supremo. Ang mga panuhot o mga utot-utot kay Herbal Haplas Supremo na yan. Sakit buko-buko o kuto-kuto Herbal Haplas Supremo na yan. Mapalit nini sa Rosemary Basyang Bottega o sa Maalat Velvet Corporation.
Pag-usapan natin, presyo ng bilihin at negosyo. Sino ang tunay na kumokontrol? Dayuhan ba o Pilipino? Kasama natin ngayon si Ma'am Mary Rose Olid, isang kilalang economic analyst. Magandang araw po, Ma'am Mary. Magandang araw rin at salamat sa pag-anyaya. Ma'am Rose, sa kasalukuyang kalakaran sa presyo ng bilihin at operasyon ng negosyo, sino po talaga ang mas may impluensya, ang mga dayuhan o ang mga Pilipino? Parehong may papel ang lokal at dayuhang negosyante. Ang mga Pilipinong negosyante ay nakakaapekto sa lokal na presyo at supply chain. Pero marami ring industriya, lalo na ang malalaking retail, teknolohiya at imported na produkto ay kontrolado ng dayuhang kumpanya. Kaya pala nararamdaman natin minsan ang biglang pagtaas ng presyo, no? Paano nakakaapekto ang dayuhang pagmamayari sa presyo sa pamilihan? Kapag ang isang imported na produkto ay nakadepende sa dayuhang supplier, anumang pababago sa presyo o foreign exchange rate ay agad na naaapektuhan ang presyo dito. May mga oligopolyo rin na kadalasan ay dayuhan ang dominanting player. Kaya mas kontrolado nila ang presyo at supply. At ang papel ng lokal na pamahalaan o regulasyon? May kakayahan tayo sa pamamagitan ng tamang regulasyon, subsidies at pagsuporta sa lokal na negosyo para pababain ang dependence sa imported goods at maprotektahan ang presyo para sa karaniwang mamamayan. Maraming salamat, Ma'am Rose. Ka 101, makikita natin na ang kontrol sa presyo ay komplikado. Parehong may papel ang dayuhan at Pilipino at nasa ating kamay bilang mamimili kung paano natin susuportahan ang ekonomiya. Kaniadto, simpura kayo ang panginabuhi sa itong mga katigulangan, pangisda, panghuli o pagbaligya-baligya sa merkado. Apan, miabot ang mga mananakop, ito ang Spain, ang Amerika o Japan ug ang yaman sa atong nasod napunta sa uban. Pero wala ta moundang. Sa panahon ni Ramon Magsaysay ug Ferdinand Marcos, nagtukod ta og mga ospital, PICC ug nayong Pilipino. Sa administrasyon ni Cory Aquino, gipromote ang human rights ug social justice. Sa panahon ni Fidel Ramos, gi-focus ang empowerment sa mga tawo ug global competitiveness. Ang kagawasan naan na nato apan ang tinuod nga yaman kinahanglan paghihapon nato paningkamutan. Ang kasaysayan puno sa pagsulay o paglaom. Gikan sa koloniya hangtod sa modernong panahon, ang kwento sa yaman sa atong nasud kwento pud kini sa kaiso, sakripisyo o paglaom. Pag-ila, pag-amuma, ug ipadayon ang pag-uswag sa atong nasod kay matag Pilipino kabahin sa tinuod nga yaman sa bayan. Gusto ba nimo masaran kung giunsa nato nakabot ang yaman sa atong nasod o nganong nakapiesta? Paminawa karon ng special nga segment, kasaysayan sa yaman sa bayan. Kasaysayan sa yaman sa bayan. Paminawa, karong alas 10 sa hapon, dili siya. Radyo, Ekonomiya 101. Ala, kinsa na? Sabihin mo na, kinsa na siya? Kung ako, mapresidente, tanang mga nagtrabaho, tagaan og sweldo. Sakto! Ug tanang mga scholars na ay allowance. Unsa? Ug labaw sa tanan, kadtong mo biyahe na ay kasakyan. Ug kana, sakto pa. Sakto! Iboto! Tingin mo ko! Iboto! Tingin mo ko! Iboto si Ben Hermoco para sa pagka-presidente sa umaabot na eleksyon 2050, numero 1 sa balota. Ben Hermoco. Ka 101,
kawan, sa pagtatapos ng ating balita ngayong araw, tumingin tayo sa pinakamalalim na suliranin ng ating bayan, kakulangan, kawalan ng trabaho at kahirapan sa lansangan. Sa bawat kalsada, makikita ang epekto ng scarcity, limitadong yaman, pera, at kagamitan habang lumalaki ang pangangailangan ng bawat Pilipino. Unjust distribution, overpopulation, at unti-unting pagkaubos ng likas na yaman, ito ang nag-iiwan ng maraming Pilipino na naghihirap. Ngunit ang pinakamalaking hamon, unemployment. Maraming kababayan ang gustong magtrabaho ngunit walang oportunidad, kaya't napipilitang pumunta sa lungsod o sa ibang bansa. Sa hirap ng buhay, minsan nauwi ito sa krimen o paninirahan sa lansangan. Sa huli, ang mukha ng poverty ay nasa ating mga mata. Mga bata at matatanda nagmamakaawa sa mataong kalsada na patunay na ang laban para sa buhay ay hindi madali. Ngunit sa kabila ng lahat, ang laban ng mamamayan ay patuloy. Sa bawat hakbang ng bawat Pilipino, sa bawat pamilya, sa bawat komunidad, may pag-asa. Sa lansangan man o sa tahanan, ang laban para sa kinabukasan ay hindi humihinto. Ka-101, iyon ang ating mga balita ngayong araw dito sa Ekonomiya 101. Naway magsilbing inspirasyon sa ating lahat na kahit sa kahirapan, may pag-asa at patuloy ang laban ng bawat Pilipino. Ako po si Annabel Peña. At ako naman si Dashiell J. Silusod. Hanggang sa muli, manatiling alerto, mapanuri, At Ka-101 sa puso't isip. hanggang sa susunod na programa. Paalam at magandang araw sa inyong lahat. Isang mahalagang paalala mula sa programang ito. Ang kakulangan, kawalan ng trabaho at kahirapan ay konektado sa tatlong pangunahing sektor ng ating ekonomiya. Agrikultura na pinagmula ng pagkain at likas na yaman, industriya na nagproseso at lumilikha ng produkto, at serbisyo na nagbibigay ng trabaho at pang-araw-araw na tulong sa mamamayan. Kapag humihina ang isa, apektado ang buong bayan. Maraming salamat, mga Ka-Ekonomiya 101. Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Koryagaba.